Nanginginig akong nangapa sa puting kumot. Hindi napigilan ang bumuhos na mga luha ko. Natatakot ako sobra. Narinig ko ang tunog ng pagkakalak ng pinto. Halos isiksik ko ang sarili sa headboard ng kama. Naghari ang pinaghalong kaba at takot sa akin nang magsimula siyang kalasin ang pagkakabutones ng kanyang suot. Tama na, daing ko. Ngunit isang masamang ngisi lamang ang iginawad niya sa akin. Ngayon ay ang kanyang sinturon naman ang kinakalas niya. Isang hiyaw ang kumawala mula sa nanginginig kong mga labi, nang walang kahirap-hirap niyang hinela ang mga binti ko. Mabilis na dumagan sa akin ang kanyang bigat. Rumagasa ang luha sa aking magkabilang pisngi. Iginapos niya ang mga kamay ko sa aking ulunan habang ang mga labi niya'y nasa aking leeg. Ang bawat haplos niya't halik ay marahas na halos pamamanhid na lamang ang nanag sa akin. Sa kabila ng pananakit at pamamanhid ng aking katawan, ay maaga akong bumangon kinabukasan, gaya ng nakasanayan. Napangiwi ako sa naramdaman sa gitna ng aking katawan, at piniling maupo saglit sa gilid ng kama. Nilingon ko ang natutulog na si Hector sa aking tabi. Kahit na nakapikit ang mga mata ay nanatili ang pagiging seryoso ng mukha nito. Nakadapa ito sa kama at nakaharap sa akin ang gwapong mukha. Umangat ang isa kong kamay sa pagnanais sanang haplosan ang kanyang pisngi. Napailing ako't binawi ang kamay. Malungkot na lamang na napangiti. Bumaba ako't nagsimula sa paggalaw sa kusina. Ipinagluto ko siya ng kanyang breakfast, pagkatapos ay muling inakyat ang aming kwarto. Ang tunog ng shower mula sa bathroom ang bumungad sa akin. Tinungo ko ang pinto niyon at kumatok. Hector, tawag ko sa kanya. Mula sa labas, handa na yung breakfast mo. Wala akong natanggap na sagot. Sinimulan ko na lamang ang paglilinis at pag-aayos sa silid. Sa kalagitnaan ng pagliligpit, ay narinig kong tumunog ang kanyang cellphone, na siyang nakapatong sa bedside table. Nilingon ko ang pinto ng bathroom, ngunit tumigil din naman ang pagtunog nito. Hindi na ako nangahas na galawin iyon. Hector, tawag kong marahil ay hindi niya narinig, nang muling tumunog ang kanyang cellphone. May pag-aalinlangan ko itong kinuha, kasabay ng pagbubukas ng pinto ng bathroom. Halos matigil ako sa paghinga, nang masalubong ang matapang niyang mga mata. Mabilis ang bawat malalaki niyang hakbang, at marahas na hinablot mula sa kamay ko ang telepono. Ibibigay ko sana sa iyo, mabilis kong paliwanag. Matalim pa rin ang tingin niya sa akin, bago ibinaling ang atensyon sa screen ng kanyang cellphone. Tinalikuran niya ako sabay lagay ng cellphone sa kanyang tainga. Yes babe. Ang marinig ang lambing sa pakikipag-usap niya, sa kung sino mang tumawag, ay nakapagpasakit sa aking puso. Kung sino man iyan ay paniguradong isa na naman sa mga babae niya. Kabit, iyon ang may tatawag ko sa kanila, sapagkat ako ang asawa. Kasal kami. Ngunit sa kabila ng pinanghahawakang iyon, ay ang kaalamang wala din naman akong halaga sa kanya. Hinawi ko ang kurtina sa bintana ng aking kwarto. Halos kakasikat pa lamang ng araw. At gising na ako. Matapos itali ang mahabang buhok, ay lumabas na ako ng aking silid. Sinimulan ko ang mga gawaing bahay. Tulad ng inaasahan ko, ay nagkalat na naman ang mga bote ng alak sa aming sala. Nag-ingat na lamang ako sa mga bubog galing sa nabasag na bote. Mabuti at mas maaga akong nagising ngayon, kumpara sa madalas kong gising at ang daming lilinisin. May kalakihan ang bahay. Noong unang dating ko rito ay may naabutan pa akong kasambahay at driver, pero ngayon ay wala na. Wala na kasing maipansasahod sa kanila. Nang naglalapag na ako ng mga niluto sa mesa, ay siyang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Uncle. Gulong-gulo ang kanyang buhok, at halatang hindi pa nakakapagbihis mula kahapon. Suot pera nito ang madalas niyang long sleeve sa pinupuntahang magsasara na niyang law firm. Umupo ito sa hapag at tahimik kaming kumain ng almusal. Nang maulila ako sa aking magulang dulot ng isang car accident, ay napunta na ako sa custody ni Uncle. Siya ang pinakamalapit kong kamag-anak. Halos kamamatay lang din noon ng kanyang asawa, noong dumating ako rito. Walang anak na naiwan sa kanya, at ang alam ko'y baog siya ayon sa mga katulong rito dati. Lulong rin siya sa bisyo at sugal. Lumaki akong tanging si mama at papa ang kasama. Tanging anak si papa at hindi ko naman nakilala ang kahit sino sa pamilya ni mama. Malayong pinsan naman ni papa si Uncle, at noong nawala sila, ay siyang unang beses ko ring pagkakakilala sa aking tiyuhin.
Maghanda ka at may pupuntahan tayo mamaya. Malamig na turan nito. Nagangat ako ng tingin sa kanya, at nanatili ang atensyon nito sa pagkain. Hindi naman talaga kami nag-uusap ni Uncle. Magsasalita lamang siya kapag may ibibilin o ipag-uutos sa akin. Iyon nga ang ginawa ko. Suot ang isang kulay dilaw na dress, at isang pares ng sapatos ay bumaba ako tungo sa naghihintay na sasakyan ni Uncle sa garahe. Tahimik ang naging biyahe. May kalayuan din pala yung pupuntahan namin. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay. Lumabas si Uncle ng kotse, at nagmadali rin akong kinalas ang aking seatbelt at sumunod sa kanya. Sinalubong kami ng mga nakaunipormeng lalaki. Iginiya kami nito paloob ng bahay na iyon. Hindi ko naiwasang punahin ang magarbo nitong interior. Ang malaking chandelier ay nagsusumigaw ng karangyaan, kasabay ng mga mamahaling muebles na naroon. Isa pang lalaking nakasalamin, at isang babae ang sumalubong sa amin. Hindi tulad ng mga naunang lalaking sumalubong sa amin kanina, ay pareho nila akong binigyan ng isang ngiti. Bahagyang napaawang ang labi ko sa hiyang naramdaman. Tipid na lamang akong napangiti. Napaka-pormal yata ng mga ayos nila. Samantalang isang simple at luma na itong suot ko. Narito na siya, anunsyo noong babae, matapos naming marinig ang makina ng karor ating lamang na sasakyan sa labas. Panibagong grupo ng mga naka-unipormeng lalaki ang dumating. Dama po ang tingin ko sa huli. Nanlaki ang aking mga mata, kasabay ng mabilis na pagkabog ng puso ko. Bagamat may nagbago mula sa huli ko siyang nakita, ay hindi ako maaring magkamali. Ang lalaking ito ngayon sa aking harapan. Hector Saavedra, narinig kong bati ni Uncle sa dumating. Hindi maalis ang hindi ko makapaniwalang tingin sa lalaki. Halos tumigil sa pagtibok ang aking puso, at huminto ang mundo ko nang bumaling siya sa akin. Purong lamig ang una kong nakita sa kanyang mga mata, bago ito nagpakawala ng isang ngisi. Napalunok ako't halos magsitindigan ang mga balahibo ko. Mabuti at tumupad ka sa usapan, baling nito sa aking tiyuhin. Hindi naman ako tanga para isiping matatakasan kita. Muling gumuhit ang nakakapanindig balahibong ngisi sa kanyang mga labi. Kumunat ang noo ko at napabaling kay Uncle. Halos hindi ito makatingin sa akin. Uncle, tawag ko. Lumapit ang dalawa sa mga naka-unipormeng lalaking naroon. Hinawakan ako ng mga ito sa magkabila kong braso. Pagkalito at kaba ang bumalot sa akin. Uncle, ano pong ibig sabihin nito? Umiling lamang ang aking tiyuhin bago ako tinalikuran. Uncle, pasigaw kong tawag ng palabas na ito ng bahay, kasama yung ibang tauhan. Nilingon ko si Hector at nakita ang seryoso niyang mga mata. Nagsimula akong magpumiglas mula sa pagkakahawak nila sa akin. Iwan niyo ako. Naramdaman ko na lang ang paglapat ng isang tela, sa ilongko't bibig na siyang nagpawala sa aking malay. Sapo ko ang ulo ng magising sa isang hindi pamilyar na silid. Pumangon ako't napaupo sa kama, inikot ang paningin sa kabuuan ng kwartong iyon. Tumigil ito sa babaeng nakaupo sa paanan ng aking kama. Gising ka na pala, isang ngiti ang bati nito sa akin. Nasaan ako? Hindi ako nito sinagot. Sa halip, maligo ka na muna nang mabawasan ang bigat ng pakiramdam mo. Pagkatapos ay isuot mo ang mga ito. Turo niya sa paper bag, at mukhang kahon ng sapatos na nakapatong sa coffee table na naroon. Babalik ako para tulungan ka sa pag-aayos. Isang magaang ngiti ang muling iginawad nito sa akin, bago tuluyang nilisan ang silid. Wala mang gaanong naiintindihan sa mga nangyayari, ay sinunod ko iyong sinabi niya. Kahit papano'y guminhawa ang pakiramdam ko matapos maligo. Isang puting bathrobe ang naroon na siyang itinakip ko sa aking katawan. Lumabas ako ng bathroom, at tinungo yung ibinilin sa akin kanina. Una kong binuksan yung kahon, at tamang isang pares ng magandang gladiators ang nasa loob nito. Kinuha ko naman ngayon ang laman noong paper bag. Isang simple at mahabang white dress. Agad kong nilingon ang pinto nang bumukas ito. Ang nakangiting mukha noong babae ang muling bumungad sa akin. Kailangan na nating magmadali. Pinaupo niya ako sa harap ng tocador na naroon, at sinimulang lagyan ng light makeup ang aking mukha. Gusto kong magtanong at maliwanagan, ngunit wala yatang lumalabas sa bibig ko. Ikaw si Andrea, hindi ba? Salita nito habang nilalagyan ako ng eyeshadow.
Tumigil siya't iminulat ko ang aking mga mata. Oo, mahina kong sagot. Ngumiti ito at nagpatuloy. Ako nga pala si Tanya. Isa ako sa mga assistant ni Sir Hector. Napaangat ako nang tingin nang muling marinig ang pangalan ng taong iyon. Si Hector, halos walang boses na lumabas sa bibig ko. Nalalayan niya ako sa pagtayo, at pagharap sa isang full-length mirror na naroon din. Kita ko ang aking buong refleksyon sa salamin. Pinatingkad lalo ng make-up ang aking mukha. Ang mahabang dress ay tamang-tama sa aking katawan. Hinayaan lamang nakalugay ang aking buhok na bahagyang kinulat ang mga dulo. You're perfect. Puri sa akin ni Tanya. Ang buhangin, papalubog na araw at ang tunog ng mga alon sa dikaliwang dagat ang sumalubong sa akin. Inihipan ng panghapong hangin ang aking mahabang buhok. Magsisimula na tayo, si Tanya na pinapwesto ako sa dulo ng boardwalk. Naguguluhan akong nagangat ng tingin sa iilang taong naroon. Dama po ang mga mata ko kay Hector, na seryoso lamang nakatayo sa kabilang dulo nito. Halos wala sa sarili kong tinahak ang kahabaan ng nagsilbing aisle na iyon. Nagangat ako ng tingin at muling nagtagpo ang mga mata namin ni Hector. Nagkatitigan kami hanggang sa una siyang bumitaw, at bahagyang nag-iwas tingin. Napayuko ako't nagpatuloy sa aking mga hakbang tungo sa kanya. Tinitigan ko lamang ang nakalahad niyang kamay, kaya siya na mismo ang kumuha ng akin. Hinarap namin ang taong siyang magkakasal sa amin. Kasal. Talaga bang ikinakasal ako ngayon? Nagsimula ang seremonya at nanatili ang pagiging tulala ko sa mga nangyayari. I do. Para akong nabalik sa kasalukuyan, nang marinig ang boses ni Hector ng malapitan. Hindi ako makapaniwalang nasa harap ko siya ngayon at ikinakasal kami. Alam ko ang posibilidad na maaari kaming magkitang muli, ngunit pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, ay ipinagdasal kung sana'y hindi na. Andrea Suarez, do you before these witnesses take this man to be your lawfully wedded husband? Patuloy yung judge sa kanyang mga sinasabi, habang nanatili lamang ang aking tingin kay Hector. Ni hindi naman ako matingnan. Malungkot akong napangiti. Hindi maitanggi ang sayang nadarama sa aking puso sa muli naming pagkikita. I do, muli kaming nagkatitigan. Unti-unting bumaba ang kanyang mukha sa akin, hanggang sa tuluyang nagtagpo ang aming labi. Napapikit ako't dinama ang kanyang malambot na labi sa akin. May kaunting salo-salo pagkatapos. Ngayon ko lang napagtuunan ng pansin ang mga tao sa paligid. Abala si Hector sa pakikipag-usap doon sa judge. Tahimik naman akong nakaupo sa kanyang tabi, at ni minsan ay hindi niya tinapunan ng pansin. Sa mesang iyon ay naroon din si Tanya, at iyong lalaking nakasalamin na una kong nakita sa bahay, na pinagdalhan sa akin ni Uncle. Bahagyang napatiim ang aking bagang nang maalala ang tiyuhin kong iyon. Hanggang ngayon ay hindi ko pero lubusang naiintindihan ang mga pangyayari. Ang sigurado lamang ako'y napakasama ng tiyuhin kong iyon. Paano niya ako nailagay sa ganitong sitwasyon? Hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, Miss Andrea, puna sa akin ni Tanya. Bumaling ako sa kanya't bahagyang napatikim. Pinigyan ko siya ng isang tipid ng ngiti, bago tuluyang ginalaw ang aking pagkain. Hector, mahina kong tawag sa kanya. Papasok kami sa kwarto, kung saan ako nagising kanina. What? Tugon niyang hindi man lang bumabaling sa akin. Nagsimula siyang maghubad ng pangitaas. Hinagis niya lamang iyon sa couch na naroon, napaiwas ako ng tingin sa hubad niyang upper body. Narinig ko ang pagbukas-sara ng pinto ng ginamit kong bathroom kanina. Napabuntong hininga ako't marahang sinara ang pinto ng kwarto. Naupo ako sa kama at piniling maghintay doon. Suot ko peren yung dress mula kanina. Nang bumukas muli ang pinto ng bathroom, ay agad akong nagangat ng tingin na mabilis ko ring binaba. Nakatapis lamang ang isang puting towel sa baywang ni Hector. You won't take a shower. Napatango ako. Hindi pa rin makatingin sa kanya. Mabilis akong tumayo at tinungo ang bathroom. Napasandal ako sa kasasarang pinto, at mariing napapikit. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayaring ito. Parang panaginip. O baka naman talagang nanaginip ako. Nakahiga na si Hector sa kama, nang lumabas ako sa bathroom. Pikit ang mga mata nito. May nakita akong isang oversized white shirt na nakalatag sa paa ng bahagi ng kama, at pambabaing underwear. Mukhang tulog na siya at hindi ko na matatanong. Inisip ko na lamang pwede ko iyong suotin.
Nahiga ako sa natirang espasyo sa malaking kama. Medyo nahirapan akong makatulog sa dami ng mga nangyari, ngunit dulot na rin siguro ng pagod ay nahila rin ako ng antok. Kinabukasan ay nagising akong wala na sa tabi ko si Hector. May nakalatag muli na mga damit sa kama. Nagkusot ako ng mga mata, at tuluyang bumangon. Nang bumaba ako sa living room ng malaking beach house na iyon, ay si Tanya at iyong lalaking nakasalamin ang sumalubong sa akin. Seryoso iyong lalaki. Agad namang lumapit sa akin si Tanya, at hinawakan ako sa braso upang igiya sa hapag. Mag-breakfast ka na Miss Andrea. Inilibot lang ni Sir Hector si Judge Saison sa buong isla. Ani Tanya. Tumango ako. Salamat, tukoy ko sa paglalagay niya ng pagkain sa aking pinggan. Ako na. Naupo na rin ang dalawa upang saluhan ako sa pagkain ng almusal. Maya't maya silang may pinag-uusap ang dalawa, habang nanatili naman akong tahimik. Kamusta ang gabi niyo ni Sir Hector Miss Andrea? Nakakahiyang baling sa akin ni Tanya. Halos mabulunan ako. What? Kunot noo niya sa katabing mukhang mas naiskandalo kaysa sa akin. Napatikhim ako. Nakatulog agad si Hector kagabi, honest kong sagot. Ilang araw din kasi iyong walang pahinga dahil sa kumpanya, iling ni Tanya, Tanya. Mula sa pagkain ay muli itong nagangat ng tingin sa akin. Sinulyapan ko ang kanyang katabi. Natahimik namang kumakain. Nasaan nga pala tayo? Bahagya siyang napatayo sa aking tanong. Nasa private island tayo ng mga magulang ni Sir Hector. Napaawang ang labi ko. Dahan-daang napatango. Hindi ko maalala ang naging biyahe naming patungo rito. Marahil ay tulog ako buong biyahe. Napailing na lamang ako sa sarili. Chopper ang naghatid sa atin patungo rito sa isla, Miss Andrea, medyo naguguluhan ding paliwanag ni Tanya. Tumango na lamang ako at biglang napatanong muli. Ang uncle ko. Napabaling si Tanya sa kanyang katabi. Nagkatinginan ang dalawa, bago bamaling sa akin iyong lalaki. Maaring hindi na kayo magkita ng tiyuhin mo, dahil pag-aari ka na ni Sir Hector. Napa-array ito at matalim na binalingan ng tingin si Tanya, na pinanlalakihan siya ng mga mata. Ang ibig niyang sabihin ay mag-asawa na kayo ngayon ni Sir Hector. Ipinambayad siya ng tiyuhin niya sa pagkakautang nito kay Sir Hector. Kita ko ang pamumutla ni Tanya. Edgar. Umiling ang lalaki at nagpatuloy. Na lamang sa pagkain. Samantalang halos hindi naman mag-sink in sa akin ang nalaman. Pasensya sa inasal ni Edgar, Miss Andrea. Tinagilid ko ang ulo pa harap kay Tanya. Naglalakad-lakad kami ngayon sa labas lang ng beach house. Kita ko ang mga guards na sumusunod ang tingin sa amin. Pinigyan ko siya ng isang ngiti. Okay lang. Hindi rin naman malabong magawa nga iyon ni Uncle. Mabuti nga at nalaman ko dahil kahapon pa talaga akong naguguluhan. Bamantong hininga ito at ngumiti na rin pabalik sa akin. Saka Andrea na lang, wag nang. Miss Andrea, napalaki ang ngiti nito. Ayos lang ba yun? Wife ka kasi ni Sir Hector kaya, kibot balikat nito. Umiling ako. Okay lang. Tumango ito. Tsaka ang bata mo pa. 19 ka lang, halata naman kahit noong unang beses pa lang kitang makita. Ang child abuse naman ni Sir Hector niyan. Biro niya. Bahagya rin akong napangisi. Nabaling ang atensyon namin sa narinig na tawanan. Papalapit sa kinatatayuan namin ay si Hector kasama iyong judge na nagkasal sa amin. May kung ano silang pinag-uusapan na siyang ikinangingiti ni Hector. Wala sa sarili akong napangiti, habang pinagmamasdan ng magandang ngiti sa kanyang mga labi. Nang magtama ang mga mata namin, ay unti-unting naglaho yung magandang ngiti niya. Pumalik sa pagiging malamig at seryoso ang mga mata. Nawala rin ang ngiti ko at bigong napayuko. May mga pagkakataong natutulala pa rin ako, tuwing naiisip ang mga nangyari. Bukod sa amin ni Hector, Judge Saison, sila Tanya at Edgar, at iyong mga bodyguards ni Hector ay wala nang iba panauhin sa kasalang naganap sa isla. Sa sumunod na araw din, ay sinundo kami ng isang chopper pabalik sa city, at inuwi ako ni Hector dito sa kanyang kondo. Anong oras ang uwi mo mamaya? Sinubukan kong magtanong. Paiba-iba kasi ang oras ng uwi niya. Madalas lumalamig na yung niluluto kong dinner, kapag dumating siya. Minsan pa ay nakakatulugan ko ang paghihintay sa kanya, at nagigising na lang akong natutulog na siya sa kwarto namin. Hindi ko tuloy alam kung nakakain na siya, dahil madalas walang bawas iyong niluto ko.
Isa pa gusto ko sanang kahit minsan lang, ay makasabay ko siya sa pagkain. Hinarap niya ako't bakas ang pagkakairita sa kanyang mukha. Can you stop asking and help me do this instead? Para may silbi ka naman. Natigilan ako't bahagyang napalunok ng makabawi. Mabilis ko siyang tinulungan sa pag-aayos ng kanyang necktie. Mag-iingat ka, habol ko sa kanya palabas ng pintuan ng aming unit. Napabuntong hininga na lamang ako. Sinaryo ko ang pinto at nagsimula sa mga naiwan, at hindi natapos na mga gawaing bahay. Nilinis ko ang buong unit maging ang bawat bathroom. Pagkatapos ay naglaba naman ako. Sanay ako sa mga ganitong gawain, at halos wala naman itong pinagkaiba sa mga nakasanayan ko sa bahay ni Uncle noon. Sa pagod siguro ay nakatulog ako oras matapos kong makapag-lunch. Mag-aalas 8 na ng gabi nang magising ako. Mabilis akong napabangon, at agad na lumabas ng kwarto. Pumungad sa akin ang kararating lang na si Hector. Halos mapapikit ako. Hindi pa ako nakakapagluto, Hector. Anong niluto mo? Pauna niyang tanong habang niluluwagan ang kanyang necktie. Napakagat ako sa ibabang labi, hindi pa ako nakakapagluto. Agad nagiba ang kalmado niyang ekspresyon. Pero magluluto na ako ngayon. Saglit lang. Mabilis kong tinungo ang kusina. Nagkanda paso-paso pa ako sa pagmamadali at pagkakataranta. Wala na naman akong narinig mula kay Hector. Siguro ay dumiretso muna siya sa kwarto para makapagbihis. Tamang naghahain na ako sa aming dining table nang dumating ito. Kain ka na, mabilis kong pinasadahan ng palad ang pawis na namuo sa aking noo. Nakapambahay na siya ngayon. Gayunpaman ay kahit sa simpleng shorts at t-shirt, hindi nabawasan ang kanyang kaguwapuhan at kakisigan. Tahimik at seryoso lamang siyang naupo doon. Maagap kong nilagyan ng pagkain ang kanyang plato. Hindi ko alam kung bakit, ngunit bahagya siyang natigilan sa kanyang kinauupuan sa aking inakto. Para kaming nagbabahay-bahayan ni Hector. At labis kong ikinatutuwa itong nangyayari ngayong pinagsisilbihan ko siya. Naalala ko ang imahe ni Mama na pinagsisilbihan sa hapag si Papa. Wala sa sarili akong napangiti. What are you smiling for? Kunot noon niyang puna sa akin. Napatiim labi ako't maagap na umiling sa kanya. May naalala lang ako. Ano ba, Andrea? What's taking you so long? Pilit kong mabilis na tinapos ang pagbibihis. Naririnig ko na ang iritasyon sa boses ni Hector. Inip na ito panigurado. Nadatnan ko siyang naghihintay sa aming living room. Hindi nga ako nagkakamali, at puno na ng iritasyon ang kanyang mukha. Mabilis at halos padabog siyang tumayo sa sofa. Napabuntong hininga at iling na lamang akong maagap na sumunod sa kanya. Sa ilang linggong pagsasama namin sa iisang bubong, ay nasasanay na rin ako sa kanyang ugali. Ani ay pupunta kami ngayon sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi mapawi-pawi ang kabang nararamdaman ko ngayon. Marami akong naisip kagaya ng kung magugustuhan ba nila ako, o kung alam ba nila na ikinasal na kami ng kanilang anak, gayong wala naman sila sa araw ng aming kasal, at wala namang nababanggit sa akin si Hector, hindi rin naman kami nag-uusap, at kung ano-ano pa. Bahagyang bumagal ang pagtakbo ng sasakyan, papasok sa mataas na gate ng isang malakit magandang bahay. Tuluyan itong tumigil sa harap ng isang fountain na may mga anghel. Hindi na ako nagulat noong hindi man lang ako pinagbuksan ng pinto ng kanyang kotse ni Hector. Sinalubong kami ng nakaunipormeng katulong papasok sa malaking bahay na iyon. Maganda ang bahay mula sa labas at ganoon din sa loob. Sa malapad pa lamang nitong living room, ay punong-puno na ng pinaghalong antigo't modernong mamahaling muebles. Makinang ang malaking chandelier sa mataas na ceiling. Ito ang bahay ng kanyang parents. Ito ang buhay na kinulakan ng isang Hector Saavedra. Iginiya kami ng kasambahay sa kanilang dining area. Pumungad sa amin ang mahabang dining table, na halos mapuno ng mga pagkain. Agad tumayo ang nag-iisang lalaki sa mesang iyon, upang salubungin kami ni Hector. Halos makita ko si Hector sa kanya sa ganyang edad. Kung hindi ako nagkakamali ay ito si Mr. Saavedra, ang ama ni Hector. Son, sabay yakap nito sa anak. Hindi naman natinag si Hector na hindi man lang sinuklian ang bati ng kanyang daddy. Dama po ang mga mata nito sa akin. Hinigit ako ni Hector palapit sa kanya. Dad, this is my wife, Andrea. Formal na pagpapakilala nito sa akin sa kanyang ama. Tumango at ngumiti ang kanyang ama sa akin, na maagap ko namang sinuklian.
Lumapit sa akin ang dalawang babaeng naroon din. Hiha, beso sa akin ng may edad na babae. Ganoon din ang ginawa ng siguro'y kasing edad ko lamang na babae. Ngiting-ngiti ito sa akin na parabang natutuwa siya sa aking presensya. Welcome to the family, Hiha. Muling ngiti ng kanyang ama. This is your Tita Lucille, my wife. And our daughter Heather, Hector's younger sister. Kumain na tayo, iniaya ni Tita Lucille. Nagsiyapuan ang lahat sa hapag. Nagulat pa nga ako nung ipaghila ako ni Hector ng silya. Tahimik na lamang akong naupo doon. Sunod na naupo si Hector sa aking tabi. Kaharap namin sila Tita at Heather at nasa gitna naman si Mr. Saavedra. Nagsimula ang mga katulong sa pagsilbi. I told you to settle down, hindi ko inasahang hindi mo kami iimbitahan sa iyong kasal anak, buntong hininga ng ama ni Hector. Halos matigil ako sa pagmuya. Sandaling nabalot ng katahimikan ang hapag bago nagsalita si Hector. We'll still have our church wedding, simpleng sagot ni Hector na ang buong atensyon ay nasa kanyang pagkain lamang. Bahagyang tumikim ang kanyang ama, at nangingiting napatango na lamang. Pamaling ito sa akin nang hindi inaalis ang ngiti sa kanyang labi. Napangiti na rin sila Tita Lucille at Heather. Samantalang nanatili namang tahimik at seryoso sa pagkain ng aking katabi.